Hi guys! For today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano ko ina-access yung account ni client or yung eBay Seller Hub ni client gamit lamang yung aking eBay account or eBay PH account. So, make sure nyo lang guys na yung ibibigay nyong email kay client ay yung email nyo na merong eBay account or ebay.ph account. So, hindi nyo kailangan gumawa ng account sa ebay.com. So, ang gagawin nyo lang is ebay.ph account. Tapos, yung email na gamit nyo doon, yun yung ibibigay nyo sa client. So, pag binigyan na kayo ng access ni client, ganito yung email na dadating sa inyo. So, ang gagawin nyo lang dyan, i-click nyo lang yung accept invite. So, dito guys, na-accept ko na to, pero ang lalabas nito is yung option na i-accept nyo yung invite. Nung time kasi na yun na nag-a-access ako, sobrang tagal ko kasi siyang i-access. So, nagre-research pa ako, kaya hindi ako nakagawa ng video kasi sa sobrang tagal ko na iinis na ako kasi wala akong makita kung paano ko siya i-access kasi nga dun siya pumupunta sa login nga. Since nung time na yun hindi ko alam na pwede ko palang ilagay yung mismong login ko dun sa information. 'Di ba ebay.com nga yun. So, syempre ang iniisip ko hindi ko siya pwedeng ilagay dahil nga ebay.ph account ko yon. Pero ang gagawin nyo lang guys para makapag-access kayo doon, kagaya ng ginawa ko is mag-install kayo ng eBay application sa cellphone niyo. Tapos i-activate nyo lang doon yung two-step verification. So, yun, two-step verification. Yung ganito guys, ganito yung isi-set up nyo yung two-step verification sa cellphone nyo at saka doon sa eBay application para makapag-login kayo at makapunta kayo dito sa seller account or sa account na dito nyo makikita yung account ni client. So, dito, ayan, ito, naka-ano na yan, naka-active status na ako kasi nga na-accept ko na siya. So, ito yung mga permission na binigay niya sa akin. Yung create and edit draft, tapos research using therapy. Basta yan. Ito yung research. Dito makikita nyo yung price, yung research. Makakapag-research kayo ng product research and magagamit nyo rin to sa product pricing or naghahanap kayo ng price sa eBay para ma-compare yung price ni client and dun sa competitor. Tapos pag i-accept nyo naman yung pagpupunta kayo dun sa Seller Hub ni client, pupunta lang kayo dito, i-click nyo lang tong Seller Hub. So pero kung minsan kasi ang lalabas is parang nandito ka sa ganitong diba? Nung una kasi dito ako napunta. So, ang gagawin nyo lang dyan, punta kayo dito sa account settings. Tapos, punta kayo dito sa permissions. Pag kinlik nyo yung permissions, dun nalalabas itong account ni client. Tapos, dito kayo pupunta para mapuntahan nyo yung Seller Hub. Tapos, dito, ang lalabas dyan is yung Seller Hub na mismo ni client. Ayan, dito nyo na makikita yung Seller Hub mismo ni client. Tapos, pupunta lang kayo doon sa draft, kung ano yung pinapagawa ni client. Tapos, doon na, mag-create na kayo ng listing. So, ganun. Actually, medyo madali lang talaga siya. Pero, noong una, nahirapan ako kasi hindi ko alam kung paano ako pupunta dito. Dahil nga, ang alam ko nga is, pag may eBay, kung magla-login ka sa ebay.com, kailangan mo ng ebay.com account, which is hindi kailangan nga ng address and cellphone number para makapag-list ka sa ebay.com. Kailangan mo ng US
address and US number. So, yun din yung nakita ko actually sa YouTube na nilagay niya yung US address ng client niya at saka yung US number. Pero dito guys, wala na kayong kailangan hingiin sa client, ma-access nyo na talaga itong seller hub niya. So, ganun lang kadali. Basta, make sure nyo lang na meron kayong application, eBay app, and ma-set up nyo yung two-step verification. Yun lang yung ginawa ko guys. Hindi ko alam kung pag nilog out mo yung eBay or in-uninstall mo na yung account, yung eBay app mo is hindi ka na makakapag-login. So, hindi ko pa na-try na i-uninstall. Pero, ayun, ganun lang yung ginawa ko para kasi nung una, nung wala pa akong application ng eBay app, hindi talaga ako makapag-login, guys, doon sa account. Kasi nga, kailangan ng US account. Pero, yun nga, nung nag-install ako, tapos sinet up ko yung two-step verification, doon ako, nakapag-login na ako. And ayun lang, ganun lang kadali guys. So, ayun, kung meron kayong tanong at meron kayong yun nga, meron kayong tanong dito about sa eBay. So, mag-comment lang kayo guys. And ayan lang muna for today's video. And sana na may natutunan kayo sa video na to. And later or sa mga susunod na video ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagli-list ng product dito sa bago kong client. Actually, itong client ko na to guys, first time namin gamitin tong ganitong pag-access sa sa seller hub niya. Matagal ko na tong client, isa to sa mga long-term client ko, pero part-time lang yung work ko sa kanya. So, pag meron siyang pinapagawa, saka lang niya ako kinokontak, ganun. Pero nung mga time kasi, dati, ang ginagawa, So, itong client ko na to guys, isa to sa mga matagal ko ng client, sa long-term client ko. Pero nung time na nag-work ako sa kanya, meron kaming third-party app na ginagamit. So, ito yung first time namin gamitin, yung ganitong way ng pag-access ng seller hub niya. Actually, dati, parang napag-usapan na rin namin yung ganitong pag-access. Actually, meron nga akong kinontak dati na dati niyang VA para turuan ako na makapag-accept ako ng seller hub niya ng ganitong way. Kasi medyo mahigpit nga yung eBay pagdating sa pag-a-access. So, laging binablock ng eBay yung account niya para palitan yung password dahil nga natitrace ng eBay na merong nag-a-access dun sa account niya outside US. Kaya gumagamit kami dati ng third party app para makapag-list ako dun sa sa eBay account niya. Pero ito parang mas dun kasi sa app na ginagamit namin, medyo maraming mga item specific na kailangan na kulang. Pag sa eBay kasi ililist, sa eBay kasi, yung eBay app mismo or eBay website mismo, marami siyang item specific na kailangan mong i-fulfill. Pero dun sa application na ginagamit namin or dun sa listing tool na ginagamit namin, limited lang or konti lang yung mga options dun sa item specific. Kaya ang nangyayari, mas napaparami yung trabaho niya dahil siya yung naglalagay ng item specific pag yun yung gamit namin. Pero dito nga, dahil nga gusto niya na malagyan lahat ng item specific, kaya ganito yung gusto niyang way ng pag-access dun sa seller hub niya. And first time ko, sa lahat ng mga naging client ko, ito yung first time na ginamit ko yung ganitong way ng pag-access sa seller hub. Medyo marami na ako naging client na eBay, pero lahat yun, binibigay yung access, yung email and password nila dun sa eBay account nila mismo. So, yung na-access ko lahat ng namin, ng eBay, kumbaga, kung ano yung nakikita ni client, lahat yung nakikita ko. And yung iba naman, gumagamit kami ng third party
listing tool. So, ganun. Dito, ang makikita ko lang dito sa client ko na to is kung ano yung binigay niyang permission sa akin. Like, ang magagawa ko lang is makita ko yung active listing, pero hindi ko yun pwedeng i-revise. Tapos, ang magagawa ko lang is, hindi rin ako pwedeng mag-delete ng item. So, ang tanging magagawa ko lang talaga doon is mag-list ng draft or create ng draft doon sa eBay account niya. Tapos, pwede kong magamit yung listing, yung research tool na ginagamit sa eBay. So, yun lang yung ma-access ko. And, ayun guys, sana may natutunan kayo dito sa video na to. And, kung meron kayong tanong about sa eBay, i-comment nyo lang yan guys. And, ayan, sa mga susunod na video ko, itatry kong gumawa ng video about sa pag-list ng mga books and yung mga toys. So, ayun lang muna for today's video guys, and please don't forget to like and subscribe to my channel, and ayun, see you on my next vlog. Bye!